Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mukhang nagkakarambulan na ngayon ang kampo ng administrasyon at kampo ng mga Duterte. Ngayong araw lamang ay naresto na ng NBI o National Bureau of Investigation si Sara Diskaya sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Lapu-Lapu Regional Trial Court. Ito'y hinggil sa 96.5 million pesos ghost project under sa St. Timothy Construction na nakapangalan kay Sara Diskaya sa Davao Occidental. Nadiskubre mismo ng Independent Commission on Infrastructure or ICI at DPWH noong ito'y kanilang pinuntahan na walang project na nakatayo subalit nakadeclare na 100% implemented ang proyekto. Naging emotional at naiyak si Sara Diskaya sa pag-aresto sa kanya ng NBI. Dinala sa opisina ng NBI at pinasuotan ng dilaw na damit ng mga detainee. Hindi umubra ang plano ni Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness itong si Sara Diskaya. Ayon sa DOJ o Department of Justice at Ombudsman ay hindi nagko-cooperate itong si Diskaya at kinampihan pa ni Marcoleta na hindi na nire-require ang mga Diskaya na magbalik ng kanilang nakaw na yaman bago maging state witness. Samantala, VP Sara Duterte ay nagpapanik na sa ngayon dahil tuluyan ng bumaliktad ang umano'y dati nitong security detail at umano'y bagman na kasalukuyang nakakulong sa BJMP sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig na si Ramil Madriaga. Ayon sa impormasyon, ay makailang beses umanong binisita ni Sara si Madriaga sa detention facility nito na ngayon ay nag-utos na ang palasyo sa Department of Interior and Local Government or DILG na i-verify at imbestigahan kung gaano ito katotoo. Noong November 28 ay sumulat umanong si Madriaga kay Representative Laila de Lima upang humingi ng tulong sa kanyang nais na ilantad. At noong December 7 umano ay binisita ni de Lima itong si Madriaga at doon sinabi ni Madriaga ang kanyang alam. Subalit ayon kay de Lima at Antonio Trillanes ay hindi pa sapat ang panahon upang lubusang pagkatiwalaan itong si Madriaga at baka matulad ito sa nangyari kay Bicoy case. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad ay nakulong ang kanyang kliyente dahil sa kasong isinampa ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kidnapping case sa mga Filipino-Chinese individuals. Ito'y pagkatapos na nagsampa ng kasong land grabbing si Madriaga kay Roque dahil sa pangangamkam di umano niya ng mga lupain sa kanilang lugar sa Bataan. Marami umanong nalalaman itong si Madriaga hinggil kay Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte, lalo na at isa siya sa mga security detail ng mga Duterte. Siya din umano ang tagadala ng pera o bagman na nakokolekta di umano nila mula sa mga illegal na operasyon ng Pogo noong panahon ng mga Duterte. Inakusahan din ito si VP Sara Duterte mula sa mga Pogo operators nang galing ang mga pinang-finance nito noong nagdaang eleksyon. Pati ang mga matataas ng mga opisyal, senador man at kongresista na kasabwat din si illegal na Opogo ay may alam din umano siya. Ipinasana ni Madriaga ang kanyang sinumpaang salaysay at hawak na ito ng mga otoridad. Magandang gabi, mga kabunyog, mga kababayan. Welcome sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, matindi itong mga DDS talaga. kapag gumagawa ang mga ito ng narratives, mapapa. Ewan ko, anong klase bang mga tao ito? Ha? Pinanood ko tong vlog ni itong tatlong ito. Hindi, ang ano pala diyan, ang hosts itong dalawa. Yang nasa gitna si dating Congressman Jing Paras. Itong nasa kaliwa si Eli Saludar. Ang nasa kanan, guest lang nila yan si Eric Celes, kilala niyo na yan. Itong si Eli Saludar na ako dito nalulungkot ako dito. Dahil kung natatandaan nyo, itong si Eli Saludar, yung nasa kaliwa, media man yan media talaga yan. Hindi naman yan vlogger. Ano yan yan yung co-host, yan yung nag-host noon kay Leni Robredo, kay dating VP Leni Robredo. Naalala nyo na yun? May regular program noon si dating Vice President Leni Robredo. Itong si Eli Saludar, ang kanyang host noon. Ewan ko, ano nangyari na dyan? DDS na ngayon. Nasa kampo na ng DDS. Ito namang si Jing Paras, kilala na yan. Dating congressman yan, Negros Oriental. Pero hindi naman na-re-elect na yan Hindi naman na-re-elect na yan. Ngayon, naging Presidential Advisor on Political Affairs nung panahon ni Duterte. Ngayon, yan. Siya yung may
Ang pangalan ng programa nila ay Parash. Kasi nga Parash ang apelyido niya ni dating Congressman Jing. Ngayon, ang nakakalungkot, pinapanood ko yung kanilang programa na yan. Pinapanood ko, ang pinapalabas nila, si Madriaga, ang nasa likod ni Madriaga, alam niyo kung sino-sino? Si Ronald Llamas, si dating Senador Sani Trillanes, at saka itong pati si Father Flavi. Pati si Father Flavi, si running priest, tinutukoy nilang running priest, di si Father Robert Reyes yun, at saka si Laila de Lima. Yan daw yung mga nasa likod nito ni Madriaga. Parang ang mastermind, mga kabunyog, mga kababayan, si Laila de Lima. At kasabwat niya itong sila dating Senador Sani Trillanes, si Father Robert Reyes, no? Yan yung mga sinasabi nila, at saka si Ronald Llamas. Pinalalabas nila na itong si Madriaga ay parang katulad din ito ni Bicoy noong panahon ni Duterte. So, ang mga mastermind daw ng sa likod ni Bicoy ay si Robert Reyes, si Ronald Llamas, si Trillanes, at saka itong si Laila de Lima. Ito na naman daw ang nasa likod ngayon. Sabi ko, ang tindi naman nila. Ang tindi naman mag-isip ng mga ito. Pag gumagawa ng narrative nila, Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nakakaano ito? Si Laila de Lima, saka sila Trillanes, ang mastermind. Ibig sabihin, sila yung nasa likod ni Madriaga. Unang-una, bakit mali yan? Bakit hindi totoo yan? Unang-una, si dating Senador Sani Trillanes nga, di ba na-discuss ko yan sa vlog ko? Si dating Senador Sani Trillanes, ang sabi niya, hindi pa siya lubos na kumbinsido dyan kay Madriaga. Gusto niya pa munang ipa-verify ito. Pareho kami ng stand ni Trillanes pagdating kay Madriaga. Pareho kami. Kung napanood niyo yung interview kay dating Senador Sani Trillanes, yung mga vlogs ko kay Madriaga, sabi ko, yung mga sinasabi ni Madriaga, matitindi yan. Mga seryosong aligasyon yan. Ang problema dyan, ang hirap pang magsabing credible yan si Madriaga kasi hindi natin alam ang background yan. Hindi natin alam ang background yan. Kaya nga sabi ni dating Senador Sani Trillanes, kung napanood niyo yung interview sa kanya, piniplay ko yan dito. Ang sabi ni dating Senador Sani Trillanes, may mga kasamahan na siya sa intelligence community na bine-verify. Totoo ba itong si Madriaga? Ano nga bang nasa likod nito? Bakit totoo ba na siya talaga ay tao ng mga Duterte, bagman ng mga Duterte? O yun. Ibig sabihin, bagamat maganda yung mga sinasabi niya, damaging yan kay Sara Duterte, mahirap kaagad paniwalaan. Napakalinaw yung mga sinabi ni dating Senador Sani Trillanes. Si Ronald Llamas, may programa kami sa Dos Amigos dito sa aking mga social media platforms. Tinanong ko si Ronald Llamas tungkol kay Madriaga. Mas matindi pa nga si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas kay Madriaga, mahirap ang paniwalaan yan, attorney. Sabi niya, di ba? Napanood niya. Mahirap paniwalaan pa yan si Madriaga. Ano pa natin yan? Tingnan natin. Pero, medyo mahirap na mahulog na naman tayo dyan sa isa pang Bicoy. O, di ba? Kung napapanood niyo yung mga vlogs ko, yan ang lumalabas dyan tungkol kay Madriaga. Damaging yan kay Sara Duterte, kung totoo yan, pero mahirap na kaagad-agad sabihin na credible yan. Yan ang sinabi ni Trillanes, yan ang sinabi ni Llamas, yan din ang sinabi ni Laila de Lima. Ang pagkakasabi ni Laila de Lima, binisita niya si Madriaga December 8 sa kulungan niya. At sabi ni Madriaga, marami daw siyang ebidensyang hawak, pero hindi niya pa naman daw nakita. Kaya ang sabi ni dating Senador Laila de Lima, ngayon ay congresswoman, maraming ebidensya daw, pero hindi pa na ipapakita. Ganun yung
mga kabunyog, mga kababayan, itong mga DDS na to, yan, pinanood ko yung programa na yan, ha? Yung programa na yan, oh, pinanood ko yan kanina. Alam nyo naman kasi ako, nanonood ako ng mga ganyan, kasi inaalam ko, ano bang sinasabi nila, ano bang iniisip. Ayan, oh, tingnan nyo, episode 353, dilima ang tunay na kasabwat ni Ramil Madriaga para siraan si VP Sara Duterte. Iparash. Ha? Hindi, sa title ganyan. Si Dilima ang tunay na kasabwat ni Madriaga. Pero pag pinakinggan nyo natin o ninyo yung mga sinasabi niyan, lalo na may binasa pa dyan si Eric Celes. Sabi niya, may nag-message daw sa kanya, kumpirmado. Yun, natatawa ako kasi sabi ni may binasang message si Eric Celes dyan sa programa na yan. Sabi ni Eric Celes, ito may message sa akin basahin ko. Reliable source ito. According to sa reliable source, binasa niya. Kumpirmadong pumunta si Laila de Lima sa kulungan ni Madriaga noong December 8. Ngayon, ang natatawa ako, dahil habang binabanggit ni Eric Celes yun, parang naka-scoop siya. Habang binabanggit ni Eric Celes yun, para bagang ang kinikwento niya ay isang bagay na bago. No, habang binabasa ni Eric Celes yun, sabi niya, ito kumpirmado ito, mainit na balita, reliable na source. Kumpirmadong pumunta si Laila de Lima sa kulungan ni Madriaga noong December 8. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong, yan ba ay isang bagay na sikreto? Sikreto ba yung pagpunta ni Laila de Lima sa kulungan ni Madriaga noong December 8? Mga kabunyog, sikreto ba yun? Isang bagay bang sikreto yun? Unang-una, balita na nga yan sa mainstream media. Balita na nga yan sa mainstream media. Sinabi ni Laila de Lima, siya na mismo ang nagsabi, pumunta siya sa kulungan ni Madriaga December 8. Bakit yung para sa mga DDS, parang nakakuha sila ng scoop ng isang bagay na sikreto? Alam nyo, natataka. Ano lang ako ayaw ko lang kasing i-download yung usapan ng tatlo na yan. Baka naman makopyright ako kapag plinay ko sa inyo. Alam nyo, habang nagsasalita si Eric Celes, sabi niya, ito scoop ito, scoop. Parang ganun yung sinasabi niya. Kumpirmado. According to my reliable source, pumunta si Laila de Lima sa kulungan ni Madriaga, December 8. Tama ka, Agustin Mondragon. Sinabi na yan ni de Lima sa isang interview niya. Ano ba yan? Sabi ko, alin doon yung sikreto na parang doon lang sa programa na yan ni-reveal nila. Ay, matindi. Sabi ko, Ngayon, ang background niyan ganito. November 17, may sulat si Madriaga kay Laila de Lima. Pinakita na rin yan sa publiko. Pinakita yan sa publiko. Bago pa kinonfirm ni Laila de Lima na pumunta siya doon December 8, linabas na yan sa social media at sa mainstream media. Ginawa ko nga ang vlog yan Sabi ko, Madriaga, humingi ng tulong kay Laila de Lima. Anong pitsa nung sulat? November 17. After nun, nagpa-interview na si Laila de Lima na siya'y pumunta sa kulungan ni Madriaga December 8. Ang sabi ni Laila de Lima, kaya siya pumunta dun sa kulungan kasi sumulat nga sa kanya si Madriaga. Humihingi ng tulong. So inalam niya. Pagdating niya doon, maraming kinikwento sa kanya si Madriaga. Sabi niya, kung totoo itong si Madriaga, grabe ang alam nito kay Sara. Kaya lang, hindi pa naman daw sa kanya pinakita yung mga ebidensya. Yun yung sabi ni Laila de Lima. Kaya, wala namang paano ngayon masasabing si Laila de Lima ang utak? Hindi si Laila de Lima ang hindi si Laila de Lima ang nasa likod ni Madriaga.
humingi lang ng tulong sa kanya si Madriaga. Tungkol kay Roque. Oh, kasi kalaban ni Madriaga si Roque kasi kinasuhan nga siya ni Roque ng kidnapping for ransom. Kidnap for ransom. Oh, yan yung ano, humihingi siya ng tulong kasi human rights lawyer si Laila de Lima. Humihingi siya ng tulong dito. Oh, yan yung context nung si Laila de Lima naman. Siyempre, human rights lawyer siya, sumulat sa kanya si Madriaga. Ang gusto niyang alamin ang laman ng kanyang sulat. So pumunta siya doon, December 8. Hindi naman yun isang bagay na sikreto. Ha? Ay, ito, ano ba tong mga DDS na to? Kaya ang title ko nga ngayon, ang tindi ng mga DDS, si De Lima ang pinapalabas na utak sa likod ni Madriaga. Mga dilawan daw ang nasa likod. Ano? Mga dilawan. At dinagdagan pa, hindi lang daw si Laila de Lima. Kasabwat pa daw si Trillanes, si Llamas, saka yung running priest. Si Father Robert Reyes yun eh. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, kung akong tatanungin nyo, tama kayo, may nagsabi dyan, pader ang nasa likod ni Madriaga. Sa totoo niyan, hindi. Ang nasa likod ni Madriaga, mga makapangyarihan yan. Makapangyarihan yan. Hindi ganyan maglalakas ng loob yan si Madriaga sa kasi Attorney Palad kung hindi makapangyarihan ang nasa likod niyan. Ha? Hindi yan. Alam nyo na kung sinong nasa likod niyan. Hindi yan sila Laila. Hindi yan sila Trillanes. Hindi yan sila Llamas. Hindi naman nasa kapangyarihan sila Llamas. Political analyst lang naman si Llamas. Hindi naman dyan sila sila Father Robert Reyes. Hindi yan. Ano yan eh? Ha? At saka yun na nga, hindi pa nga sulid ang paniwala ni Trillanes, ni Llamas, kahit ni Laila de Lima, kay Madriaga. Kumbaga, natutuwa sila sa mga sinasabi ni Madriaga, pero mahirap pang paniwalaan ng buo. Parang katulad din ng stand ko. Sabi ko, diba, ganun din yung paliwanag ko eh. Magaling itong mga sinasabi ni Madriaga, pero ang problema, hindi pa natin sigurado to eh. Ha? Kaya, ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko dito sa mga DDS. Mas mabuti pa ang ituro nila ng nasa likod niyan ibang tao pero hindi sila Laila, hindi sila Llamas, hindi sila Trillanes. Ano yan eh? Duda nga sila Trillanes na baka naman din to, kakawala din ito. Baka sa bandang huli bumalik na din ito. Ayaw nilang kaagad-agad maniwala diyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero dapat i-subject sa verification si Madriaga. Kaya nga sabi ni Trillanes, pinapa-verify na nila yan. Malalaman nila yan. At sabi naman ni Laila de Lima, imbestigahan ng ombudsman, imbestigahan din ng kamara. Yun. Yan yung Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Gisarbar, mga nasa gobyerno ang nasa likod ni Madriaga. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa yan. Cardiologist ba? Tama po yan, Mr. President. Cardiologists po, not necessarily geriatricians, Yes. Mr. President. And the second complaint? The second mentioned complaint po was osteoarthritis, Mr. President. So, orthopedic doctor? Tama po, Mr. President. Mga orthopedic marami tayong specialists. cardiologists, marami tayong orthopedic doctors. And the third one? Yung pangatlong binabanggit Diabetes. po ay, yes, Mr. President, diabetes and cardiovascular. So, cardiovascular, Mr. President. sa Ganun din po cardiologist. sa So, diabetes, cardiologist. sa endocrinologist. Yes, Mr. So, marami rin President. tayong mga doktor na pwede palang maasahan Opo. sa oras ng pangangailangan ng ating mga nakakadadang kababayan. Anyway, going back to the scope and the mandate of the PGC, which functions of the Philippine Geriatric Center are intended to be exclusive and which are merely complementary to existing DOH hospitals and specialty centers, Mr. President? Meron pong several purposes and objectives, Mr. President.
ang Philippine Geriatric Center. Kasama na po dito yung provide affordable, quality, people-centered preventive, diagnostic, rehabilitative, and curative care for older persons, to promote integrated geriatric health services nationwide in coordination with DOH, LGUs, and other stakeholders, conduct and publish scientific research on age-related diseases, provide consultancy and technical assistance in setting geriatric care standards, assist in establishing and maintaining senior citizens wards in government hospitals, ayon po sa Expanded Senior Citizens Act, at offer education and training on geriatric care for healthcare workers, social workers, academics, and volunteers. Masasabi po siguro, Mr. President, na bagamat may ilang mga aspeto nitong mga purposes at objectives ay in a way shared dun sa ibang mga ospital, pero sa aspetong pagbibigay ng pangunahin at pinakamataas na pansin alang-alang sa mga older persons or geriatric Filipinos, hindi man 100% exclusive, pero nakasentro sa Philippine Geriatric Center yung pagtupad sa mga layuning ito, Mr. President. Thank you, Mr. President. How will the PGC's role in standard setting and consultancy interact with the regulatory authority of the DOH and other professional bodies, Mr. President? So magiging direct po ang ugnayan po nila, Mr. President, ng Philippine Geriatric Center sa Department of Health dahil magiging siyang sa ilalim ng direct control and supervision ng DOH at kikilalanin po siyang DOH hospital, Mr. President. So sa tingin niyo po, sa palagay niyo, wala magiging conflict? Wala pong magiging conflict, Mr. President. In fact, mas patitindihin pa, mas i-extend pa ng Philippine Geriatric Center ang nagawa na ng Department of Health in terms of standard setting at saka paggabay sa consultancy sa iba't ibang DOH hospitals, Mr. President. Okay, Mr. President, how do you envision this bill, itong Philippine Geriatric Center? Will it be a service provider or a policy institution or both? It would be both, Mr. President, dahil meron siyang kahit modest na bed capacity, lalo na sa simula. Iniisip halimbawa kahit 100 bed capacity lamang. Magkakaroon din po siya ng mga outpatient services. Bagamat dahil mag-ooperate siya in terms of direct services in a complementary way sa mga DOH hospitals, eventually a total of 33 na mayroong specialty centers for geriatric care. Complementary din siya, bagamat at a higher level of care sa libo-libong mga primary care facilities na may geriatric services. Pero yung aspeto halimbawa ng research at training, malamang at least sa simula, siya lamang ang nagpo-provide nun for geriatric care services, Mr. President. Thank you, Mr. President. Okay, mabalik tayo sa staffing pattern, no? Sa organizational structure. In Section 5 of this measure, is it correct to assume that this measure practically leaves the organizational structure entirely to the Department of Health, subject to the approval of the Department of Budget and Management? That is correct, Mr. President. Ganun nga po, gaya ng pinoprovide dito sa Section 5, Mr. President. Okay. Why did the bill not provide minimum standards or safeguards against bureaucratic inflation? Okay. Mr. President, bukod po sa ugnayan ng Department of Health sa DBM in general, meron pong umiiral na memorandum? Joint circular po. May umiiral na joint circular ng DOH at DBM prescribing
yung organizational structure and staffing pattern matching dun sa bed capacity. May MOA? May joint Joint circular circular. po, opo, sa pagitan ng dalawang department na gumagabay po. Depende sa bed capacity nung DOH hospital na yon. Ito po yung prescribed na org structure at staffing pattern mula sa pananaw ng DBM, Mr. President. Thereby, in effect, dapat ito ay makaprevent ng inaalala ng good gentleman na inflation or sa staffing sa organizational structure, Mr. President. Salamat, Ginoong Pangulo. Kanina po nasabi nyo may kakulangan tayo or shortage ng mga geriatric doctors. Ano ba ho plano nyo rito? Gusto nyo bang magkaroon ng plantilla positions? Magka-create tayo mga plantilla positions? Or will personnel be reassigned from other DOH facilities? Yes, Mr. President, magkakaroon po ng plantilla positions base nga po dun sa implications ng joint circular sa pagitan ng Departments of Health and Budget and Management. Hindi po namin na-foresee na kukuha sila ng specialists mula sa ibang mga DOH hospitals dahil malamang sa hindi kahit doon ay kulang pa rin, Mr. President. So kapag po na-determine yung plantilla positions para sa Philippine Geriatric Center, magbubukas po sila sa application mula sa mga geriatricians at iba pang health professionals, Mr. President. So, ibig sabihin, pag napasa itong batas na ito at maipasa natin at maging ganap na batas, tayo ay mag-allocate ng kaukulang pondo para magpatayo ng Philippine Geriatric Center. Tama po ba ako? Tama po, Mr. President. So, ano ba ang inyong target? By 2027, magkakaroon na tayo ng Philippine Geriatric Center? Dahil alam ko, malaki ang gagastusin dito sa pagpapatayo ng isang standalone Philippine Geriatric Center kung dito pa sa Metro Manila itatayo ang nasabing gusali. Mukhang, Mr. President, hindi po inimagine na maitatayo ito sa loob ng 2 taon lamang. Kaya pati po sa projections tungkol sa pondong kakailanganin, in tranches po talaga over the next several years. Alimbawa po, kung gagamitin yung 100-bed Dole Hospital para sa OFWs bilang baseline, ang pagtatayo ng isang 100-bed din lamang munang Philippine Geriatric Center ay magsisimula sa humigit kumulang 550 million pesos para sa 550 construction. million? Opo, para sa construction at For basic equipment. for 100-bed capacity? Yes po. Yung Masyado naging yata baseline malaki yun. sa OFW's hospital ng Dole na 100-bed capacity din po, Mr. Masyado President. yatang malaki yung amount ng 550 million for the 100-bed capacity. Parang naging Sa peg lang PGH yun, pa Mr. walang President. geriatric care? Sa Philippine General Hospital? Wala ba silang geriatric care doon? Wala po sa listahan, Mr. President, ang PGH na mayroong designated specialty center for geriatric care, Mr. President. Sa Kaya po talaga, Mr. President, sa Jose R. Reyes, sa kanilang National Center for sa Geriatric Veterans Health. Hospital? Wala rin. Actually, Mr. President, Alam mo, wala rin po sa Veterans Memorial Medical, Mr. alam mo President. kabisado ko yung Veterans Memorial Hospital dahil doon kami nagbakasyon ng tatay ko ng araw at nakita ko kung gaano kalawak yung lupain sa Veterans Memorial Hospital. At siguro Yes, Mr. pwede tayo President. magpatayo ng isang total pagmamayari naman ng gobyerno yan, siguro pwede natin pag-isipan mabuti. O kapag pumayag yung mga opisyalis ng Veterans Hospital, pwede doon natin ilagak itong Philippine Geriatric Center. At least hindi na bibili ng lupa ang ating gobyerno dahil pagmamayari ng gobyerno itong Veterans Memorial Hospital. Dahil nakita ko talaga ang lawak nung kanilang lupain. Meron pang golf course. Nga po. Yung
Talagang tandang-tanda ko yan. I'm sure po, Mr. President, i-welcome ng DOH yung ganyang mga mungkahi at payo. At lalo na wala pa mang specialty center sa veterans or sa PGH, pero meron po sila parehong geriatric wards. Bilang sa loob po ng veterans at ng meron PGH. geriatric wards May sa geriatric veterans? wards na rin po, Mr. President. Alinsunod po sa Department of Health din po na magsimula nang magkaroon ng at least wards para sa geriatric patients sa mga government hospitals, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, the bill mandates the creation of a national geriatric health registry. How will data privacy and compliance with the Data Privacy Act be ensured? Yung pong doctor patient confidentiality, Mr. President, ay built-in na po sa magiging pag-extend ng health services ng Philippine Geriatric Center sa kanyang mga pasyente, Mr. President. Alinsunod dun sa batas ng data privacy, Mr. President. Will participation in this registry be mandatory for hospitals and LGUs? And if so, how will compliance be enforced? Actually, Mr. President, sa kasalukuyan, lahat po ay in compliance with that registry, papasok po yung data. And then mandatory yung pagsunod sa mga alintuntunin ng data privacy law, Mr. President. All right. How will this registry be integrated with the existing DOH health information systems to avoid the fragmentation of health data? So sa ngayon, Mr. President, under the management ng Department of Health, aggregated at